Maraming salamat sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kumusta mga kapatid? Tayo po'y pinagpala sa buong linggo na naman. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, sa ating pong patuloy na pag-aaral sa discussion po natin na the importance of God's Word. At ang ating susunod pag-aaralan ngayon ay the power of God's Word against Satan or enemy. Okay, so sa bawat larangan ng sports, di ba naghahanda sila? Yes. Tapos training sila, hindi lang yan ginagawa nila, nagte-training sila. Pinag-aaralan nilang opponent kung sino yung kakalabanin nila. Pinapag-aralan nila kung ano yung ang kanyang kahinaan, ano yung kanyang kalakasan, at ano yung kanyang mga tactics. So dito sa ating pag-aaralan, parehas natin po yun. Kailangan natin pag-aralan. Although, kilala natin kung sino si Satan. Diba? Hindi na siya bago sa atin bilang isang mananampalataya. But in this case, we will to know Him more. Mas pa natin pa siyang pag-aralan para malaman natin kung sino ba siya, ano ang kanyang kahinaan, at paano natin siya malalabanan. So dito sa ating pag-aaralan, meron po tayong objective po dito. Sabi po rito, this Bible study aims to enlighten participants about the nature, origin, and limitations of Satan, along with understanding his role in God's creation. Kasi kailangan natin malaman kung ano ba ang kanyang role sa nung nilikha ang mga tao. It seeks to highlight the incomparable power of God and the significant role His Word plays in equipping Christians to resist and overcome the enemy's scheme. The objective is to foster a deeper understanding and appreciation of God's Word. Kaya na pinag-aralan natin last week or the last 1 month, empowering participants to effectively utilize it as a defensive and offensive tool in spiritual warfare. Yan. Ang expected result naman ng ating pag-aaral ngayon mga kapatid. At the end of the Bible study, participants will have a comprehensive understanding of Satan's origin, his role, and his limit of his power. They will recognize the significant role of the Word of God plays in spiritual warfare and in resisting Satan's strategies. With a reinforced understanding of the Bible's importance, participants should be able to apply scriptural truth in their daily lives, effectively employing, of course, the Word of God, yung gagamitin natin panlaban sa Kanya, and their primary tool for spiritual defense and victory over the enemy. Now, who is Satan? Of course, kanina sasabi ko, hindi na siya iba sa atin. But there are scripture here that defines who is he at paano siya nire-refer. So dito, sorry. Wala. Sorry. So dito natin malalaman mga kapatid na si Satan po ay sinasabi po siya doon sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 15. Kung saan po doon natin makikita na siya ay in-identify bilang isang deceiver. Kung ano sana natin. Sorry At sa ating meron po tayong 1, 2, 3 scriptures. Although marami po ito, kinuha ko lang yung significance kung saan makikilala natin kung sino si Satan. Makikita po natin yan sa kanina, nasambit ko po nga po sa Isaiah chapter 14 verse 12. Ayaw na.
Ezekiel chapter 28 verses 12 to 18, siya po ay inahalin tulad po bilang si King of Tyrus. Metaphorically describe him as the King of Tyrus. Doon naman sa John chapter 10 verse 10, nakikita po natin doon, siya ay describe bilang isang thief. Siya magnanakaw na ang gagawin lang po niya is to steal, to kill, and to destroy. So siya po yun. Ayan, so makikita po natin dito sa Isaiah po, tinawag po siyang Son of the Morning. Tinawag din po siyang Lucifer. Sa Ezekiel po, tinawag siyang King of Tyrus, full of wisdom, perfect beauty. Tinawag din po siyang cherub or fallen angel. Sa John chapter 8, 44 po, tinawag po siyang devil, murderer, liar, deceiver. Sa 1 Peter chapter 5 verse 8, tinawag po siyang devil saka roaring lion. John chapter 10 na sabi na po natin kanina, is a destroyer. And the Revelation chapter 12 verse 9, he was called the great dragon, the old serpent, and of course, the deceiver. So dito po pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral. Dito po, makikita po natin na ang susunod po nating pag-aaralan next, ipe-present ko po kung ano yung buong pag-aaral natin dito sa tema ng the power of God's Word against Satan. So sa part 2 po, ito makikita po natin the power of God's Word against Satan. May dalawa po tayong scripture verses po dyan. Matthew chapter 4 verse 11, kung saan nakikita po natin yung temptation of Jesus in the wilderness, kung saan po yan ay ginamit ang Word of God. So Ephesians chapter 6 verse 17, yan po yung para natin gamitin yung helmet of salvation and the sword of spirit. So sa part 3 naman, yung pag-uusapan natin on the third Sunday is standing firm in the Word. Meron po tayong scripture ulit dito, Psalms 119 verse 11, kasi sabi po niya doon, Thy Word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. James chapter 4 verse 7, Submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Pastor, so that the study will not be, parang hindi masayang ba? Yeah. Can we give some inputs regarding the first, yung first part? Kanina. Yan. Yeah. Yan. Yeah. So, yan muna tayo, Pastor. Yeah. So, dadapo po tayo doon. Para maano natin. Yeah. So, dito na po yung ating objective po. Kanina. Hindi, dyan muna, Pastor. Dyan. Yeah. Ano ba, yung katangian niya kanina? Yan. Ayan. Katangian. Yeah. So, son of the morning. Why did the scripture describe Satan as son of the morning? Yan ang magandang tanong po doon. Yan, para maano natin, to dig up, hindi lang yung makita natin yung verse, but we have to learn why the verse is telling something about Satan. Yes. So dito, in Christian theology, Satan is viewed as a powerful spiritual being who possesses God and seek to lead people away from Him. He's commonly known as a tempter, the adversary, and the accuser. Satan is also identified with the serpent of the Garden of Eden who tempted Adam and Eve sa Genesis chapter 3 verses 1 to 14. So nandito po yung ang kanyang identity. Ayan. Isaiah chapter 14 verse 12. This passage provides several names and titles for Satan, identifying him as a deceiver,
na sinasabi po niya doon, yung tanong po kanina ni Pastor, in this verse, tinawag po siyang son of the morning. This son of the morning is commonly associated with Satan, particularly in the context of his fall from heaven. Ano nga ba daw yun? Meron kasing ibang mga translation that calls him morning star. Pero kung King James ang pagbabasahan po natin, he is called sun in the morning. So ano ba yan, sun in the morning na yan? So kung makikita po natin, dito po sa Revelation chapter 22 verse 16, ang may-ari po ng titulo ng morning star is none other than Jesus Christ. Hindi po siya yung devil na Satan yan. So the difference between the translation, kaya nga, very, very delicate po pag tayo po magtuturo kung anong klaseng translation ang gagamitin natin. Kasi it will lead to a different kinds of teaching. So kanina nga, sabi niya, he is son of the morning. Lucifer or Satan was called the son of the morning. Whereas, sa Revelation chapter 22 verse 16, Jesus Christ was called the bright and morning star. So, bakit siya tinawag na son of the morning? Because of his glory and position. Yeah, good. A symbol of brightness and beauty. Of course, he falls claim to divinity kasi yun ang tingin niya sa kanyang sarili because he is so bright. So dito, here, Lucifer is depicted as a fallen angel cast out of heaven for rebellion against God. So the title, Sons of the Morning, is generally interpreted in several ways. A reference to Lucifer's former glory and position niya. Lucifer was believed to be one of the highest ranking angels in heaven before his fall. So siya talaga sa pinaka makapangyarihan. At ang kanyang morning na yan often symbolizes the beginning, indicating that Lucifer was present at the dawn of creation. Nandun na siya. Nandun na siya. Kasi siguro, na aking pakakaintindi, ewan ko kung pakakaintindi ninyo, Satan is already created before the rest. Okay. So, he was a son of the morning because he was created being as one of the morning stars that sang together on the words birth. 38:7. When the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. So, kung babalikan natin ulit, a symbol of brightness and beauty, the morning star or the planet Venus is one of the brightest objects in the sky at dawn. Ano pala yun? Ngayon ko lang din nalaman din. Kasi pinapag-aralan ko rin kasi siya. So this could symbolize Lucifer's original beauty and splendor, which made his fall from grace even more tragic. A false claim to divinity. Sa Revelation chapter 22, verse 16, sorry. Yeah, of course, yeah. Revelation chapter 22, verse 16, Jesus refers to himself as the bright morning star nga, yung kaninang pinag-usapan nga natin kanina. So, in many Christian interpretations, the fall of Lucifer is synonymous with the fall of Satan. It's seen as cautionary tale about the dangers of pride and rebellion against God. So, sinabi nga dyan sa dito sa kanyang identity po na kanina pinag-usapan po natin sa Revelation chapter 12 verse 9. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil, and Satan, which deceived the whole world, he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. So mayroon siyang mga kasamahan na sila po ay pinarusahan ng Panginoon. Okay, so let's continue. Yan po yung kanyang identity. Is the son
of the morning. One of his identity. One of his items. Yes. And one thing more, why he's converted to bright is exactly nakuha ni Pastor yon. That is that Satan was converted to the brightest. What this? Bright Planet. star, planet is very Yeah, named to be Venus. Yan yung pinakamaganda, pinakamaliwanag na ilaw sa buong mundo. At yan, dyan nagamit yung analogy ni Satan, to be brightest. Napakaganda. So yung pagkaganda niya, his beauty, doon na-create yung pride. Dahil siya ay maganda at matalino. He claimed to be somebody. At gusto niyang isurpass ang Panginoon. Kaya because of his pride, he was thrown down by God. Although matatakal din natin yon. So, gusto ko lang dagdagan yun kung yung Venus hanggang ngayon, there are religious group worshiping sun or to be their God. Nagwo-worship sila hanggang ngayon. From that time until now, they are worshiping sun. And it's good that we tackle that, Pastor. Amen. Nagdahan ko lang. Before kasi pumasok ang Christianity sa Pilipinas, we worship. Yung mga ninuno natin, they worship sun. It is called an anito, di ba? An anito, yeah. Because of jealousness. Si Satan kasi, si Lucifer muna, bago siya napangalanan na Morning Star, si Lucifer, siya yung pinakamagaling na musician sa langit nun. So, siyang kumbaga conductor sa loob ng music sa langit nun. And because of jealous, no? Jealousness. Yeah, jealousness. Gusto niyang siya ang ma-worship. Kasi napakagaling niya. Kung pag-aral natin ng buhay ni Lucifer, isa sa pinakamagaling na musician. So, because of jealousness, yun, gusto niya siya ang ma-worship. Kaya siya, Ayan o. kaya siya na-fall. So, para sa akin, parang literal talaga, no? Literal na nahulog siya na dito sa lupa. And Hindi take siya note, nahulog. talagang Hinulog. hinulog siya talaga, no? And take note, hindi lang siya. Marami siyang Mas marami pa nga yung sumama sa kanya. So, deceiver din. Doon papasok yung deceiver. So, kaya nag-aaralan natin Morning Star, si Lucifer and also Jesus na pangalanan din naman na kaya mabuti lang na pag-aralan natin kasi paano kung tinanong tayo, bakit si Jesus tinawag din na Morning Star? Kung hindi natin alam to, di ba? So anong isasagot natin? So it's good na pinag-uusapan natin to ngayon, Pastor. Amen. Amen. Thank you, Lord. So let's continue. Ayan. Ano ba tayo kanina? Okay, so nandito tayo. Okay. Alright. So ituloy po natin ang usapan. So ito po yung isa sa mga character po niya sa John chapter 8 verse 44. Ito po kanina yung pinag-usapan natin kanina, that he is deceptive and untruthful nature. Yun po ang kanyang character. So as we can read, meron pong mga keyword dyan, mother and liar. Siya, from the beginning, he doesn't have the truth. Ito rin po isa sa mga character po niya. He is also known as an active and dangerous adversary. Like Ito po niya an is a roaring lion. lion. Yeah. Yan ang kanyang isa sa mga character. So dito po sa profile, ito po ay kanina yung sinabi ni Pastor Eli kanina. So this
Ezekiel chapter 28 verse 12 and 19 up to 19. Ito po yung ginamit para i-refer po siya bilang siya si King of Tyre. It's a metaphor of Satan. He's a full of wisdom, perfect in beauty, prayer. Ano po siya eh. There was been in Eden, so the garden of God, every precious stone was their covering. So lahat ng klase ng meron po siya, lahat ng klase ng mamahalin ng mga bato. Talagang kakaiba siya. So siya talaga yung parang hindi ko pa alam kung bakit sa lahat ng ginawa ng Panginoon, parang sa pamilya din. Ayaw minsan. Yung pastor, para ma-justify yung siya ay musician, nasa verse 11. Just to, para makuha natin na siya ay musician. Musician, yeah. So saan po? Dito sa, hindi ko kasi nakuha po kasi yun. Yeah. So dito, ang kinuha ko lang kasi, hindi ko na masyado siya pinag-aralan mabuti na masyadong extensive talaga. Ang kinuha ko lang talaga, kikilalanin lang natin siya. Kasi kung papag-aralan natin yung each and every detail of him, kulang talaga yung oras natin. Yeah. Hindi natin matatapos ito kasi napakarami din itong dala ko eh. Alright? So, siguro reserve muna natin yun. Okay, yung ano na yan, yung parte na yan. Alright? So, dito, Satan may interpret this passage description as the king of Tyre as a metaphor. So, being described was in Eden, was perfect in beauty, and fell from God's grace due to pride. Yung pasabi kanina ni Pastor. All characteristics often attributed to Satan. So, dito naman sa Job chapter 1, verses 6 to 12, he is also called di ba? Parang, bakit siya yung sons of God? So, dito na po pumapasok yung turo ng doktrina. Dito na po papasok yung tinatawag natin biblical interpretation, dito na po natin yung tinatawag na hermeneutics. Wala yata yung ating amatay. Yung isa pa Sophie. Yeah, thank you. So, dito na po papasok yung ano ba ibig sabihin ng sons of God na yan. So, dito po, he's one of the member of the heavenly courts who accuses Yung battery. Battery niya. Isukat mo data siya. Isang na lang. sorry. Pag si Satan talaga ang kalaban, huwag talaga ng paraan. Ayaw siya pag-usapan. Amen. So dito po, the passage paints a complex picture of Satan's role and his ability to cause harm under God's permission. So alam na po natin siguro ang istorya ni Job, di po ba? So based from this, yung sinasabi, gusto ko lang pong kasi masyado mahaba po kasi. Kung papasahin po natin, ang istorya po niya ay padaog, pababa, kasama yung kanyang mga alagad, mga alipores, hanggang sa sabi nga ni Panginoon, bakit ka nandito? Wala na, may gusto ka rin, ka rito, para mag-say hi sa'yo. Pero meron naman nakita dun sa baba. Si Job. Sabi niyo, nagbabalaki ng Panginoon siya. Nakita mo siya, di ba? Very upright. Sabi niya, so, di ba? Mahal na mahal niya ako. Sabi niya, kaya lang dinahal ka niya kasi nga, pinagpapala mo siya eh. Di ba? So, yun ang story niya. So, sabi niya, tanggalin natin lahat ng meron sa kanya. Tignan na natin kung hindi kanya susumpain sa mukha. Sabi niya, sige, kunin ko lahat sa kanya. Huwag lang yung kanyang buhay kasi akin yan. So, in short, alam na po natin yung story mo yan na namatay yung kanyang family, kinuha natin na yung ari-arian, and then later on, i-restore ng Panginoon, I think double, triple, whatever. So sa story pong yan, gusto ko pong banggitin at bigyan ng pansin itong member of the heavenly court. Thank you. So this passage comes from the beginning of the book of Job. Makikita po nyo chapter 1 verses 6 to 12. The beginning of Job, sinasabi po niya dyan na which set up the main narrative of the text, the sons of God. Yan po ang ating konteksto ngayon. Generally interpreted as angels. Yun pa lang ibig sabihin.
Yan. Present themselves before God, and Satan is among them. So God asked Satan if he has considered his servant Job, na sabi nga ng Panginoon na he is upright and perfect. So challenge nga, in short, challenge nga ni Satan na sabi niya, o sige, tunin mo, huwag lang yung kanyang buhay. Dito sa, kung bibigyan ko pa ng konting explanation yung sons of God na yan, hindi ko na kasi ginawa ng presentation yung Hebrew word, the sons of God. Meron po ditong naisulat dito sa aking research. Bane a Elohim. Yun ang kanyang Hebrew word of sons of God. So in the Old Testament, the phrase sons of God, which is Bane ha Elohim, is used in a few places, including Job chapter 1 verse 6 nga. This phrase has been the subject of much, of course, scholarly debate. Kasi kung tinitignan mo kasi yung Son of God, sa unang tingin mo kasi, parang siyang, Son of God na galing sa Kanya. Diba? So this view assumes that this being have direct access to God's heavenly court, which is consistent with the ancient Near Eastern concept of a divine council. Makikita rin natin yan sa Genesis chapter 6 verse 1 to 4. Kung nilagay ko ba yan, hindi ko nilagay. So, makikita natin na the Son of God is referred to some parts of the scripture as angels. Meron din siyang nirefer po dito, which is said the ruler or kings. Na sila po ay, it was common for kings and rulers to be referred to as the sons of God. So in this context, sons of God could refer to earthly kings or rulers. However, this interpretation is less common for this particular passage. And then yung next na interpretation tungkol sa sons of God is the righteous man. Which is, I believe, tayo po included doon. Kasi nga sa John chapter 1 verse 12, bagong sino tatanggap sa Panginoon sa Kristo, He is going to give us the right to become the sons of God. So, ito po yung isa sa mga description na bakit tinawag na son of God. Tayo. And the last one is, of course, it's also referred to Satan or demon. So while less common, some interpretation understands the Son of God as referring to fallen angels or demons, including Satan yan, na makikita natin sa Genesis chapter 6 verse 1 to 4. Now, ang pinaka-interesting pa dito, siguro baka tatanungin nyo, so why God permits Job to be harmed? Based on sa story yan. The story of Job is a complex exploration of the nature of suffering and the relationship between God and humanity. So dito sa ating teksto, God gives Satan permission to test Job's faith by taking away his possession but not to harm Job himself. This part of the story can raise difficult questions, and different theological traditions have different ways of interpreting it. Kasi dito kasi, kung ang isang mangangaral, kaya po niyang gumawa ng istorya out of this story. Pwede niyang maging very complex, pwede niyang gawing simple, na pwede mong kunin sa iyong personal experience. So, i-correct lang para mas maliwanag. Para hindi masayang yung natin, yung time. Now, doon sa Sons of God, dahil nag-present si Pastor ng ilang kaisipan about who are the sons of God. He presented one, some says that they are the fallen angels, and some they are the rulers, and some they are the righteous. But according to my study and understanding, simple understanding of the grammar presentation, theological presentation, the sons of God, they are literally the angels, righteous angels. They came first to God, and they are trying na magsumbong sa Panginoon.
Dahil nandyan si Satan. Nung natapos sila, pumunta sila sa Panginoon, sumunod itong si Satan. Lucifer. Si Lucifer, hindi, Satan nandyan eh. Yan, si Satan came to present themselves before the Lord. Mark yung grammar ha. Ang una, now there was a day, may isang araw, na yung mga anak ng Diyos pumunta at pinakilala ang kanilang sarili sa Diyos. Nagpakilala. And, conjunction. And, sa ganun din, ay pumunta rin itong si Satan. Ibig sabihin, hindi sila magkasama. Mayroon yung sons of God at mayroon yung grupo ni Satan. Ang ibig sabihin, the literal meaning of Satan in the Hebrew word is accuser. That is the literal meaning of Satan. Accuser. Kaya kung may nag-accuse sa inyo na hindi totoo, Satan ang tawag doon. Yan. Kaya kung asawa nyo, ina-accuse ka na walang katotohanan, brother, Satan yun. Dahil ang ibig sabihin ng Satan, literal meaning is accuser. So yung sons of God, literal na anak ng Diyos yan. They are the righteous angel. And also among them, ibig sabihin, nasa kanila, napahalo sa kanila si Satan. At sabi ng Diyos sa kanya, and the Lord said unto Satan, the accuser, where cometh thou? Saan ka nang galing? Bakit ka pumunta rito? Upang linlangin ang mga anak ko. Siguro yun ang usapan. So kapag binasa natin yan, magkaiba yung grupo ni Satan at magkaiba yung sons of God. So in our deeper learning, we found out that the sons of God referring to the righteous angels. Yun lang, Pastor. Amen. Dito po sa klarong pagtalahat ko. Kasi masyado pong extensive itong ginawa ko. So pati ako, Okay lang, Pastor. Okay. kaya kaninang umaga ay nagkukumahog pa ako. Alright, now let's go to the main discussion. So, klaro na kung sino siya, ano yung kanyang character, ano yung kanyang identity, at sino siya, at saan siya nanggaling. Oh, maganda. Now, dito na po tayo sa main discussion. Ito po. Sa The Fall of Lucifer. Ayan. Dito po sa Isaiah chapter, bakit napunta naman? Dito po sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 15. It offers a glimpse into the backstory of Satan, originally known as Lucifer. So this passage poetically depicts the fall of Lucifer, who was once, of course, kanina pinag-usapan natin, son of the morning, and held a position of high honor in the heavenly realm. Yet he was cast out because of his uncontrollable pride and audacious or fearless rebellion. So yun po yung kanyang naging hantungan ng kanyang pagiging rebellious son of God. So meron po tayo rito cross-reference, and he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Dito po, Jesus' words mirror the account in Isaiah, providing New Testament confirmation of Satan's expulsion from heaven due to his rebellion. So Lucifer, as an angelic being once endowed with extraordinary splendor and authority, developed an inflated sense of pride. His aspirations to ascend to the heights and make himself the light most high. Therefore, I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the most. Wow. Wow. Kasi yung character niya, di ba? Ang ganda ng ano niya, ang ganda ng hindi mo nga may palawan, talagang napakaganda ng kanyang itsura, maliwanag, napalibutan siya ng sari-saring mga bato, diamond. So, dito po, he is once an angelic being, once endowed nga po, na sabi nga na gusto niyang maging katulad din ng Panginoon. It was a direct affront to God's sovereign rule.
Lucifer's pride not only led to his downfall but also signified the birth of sin. Diyan na po rin simula na yun. Bago pa dumating sila Aaron, siya na una. Di ba siya nga, father of lies, is the deceiver. Okay. So, kung titignan natin ang aral patungkol dito, Lucifer's fall is a profound lesson in humility. Pride and self-elevation can lead to catastrophic downfalls. As followers of Christ, we must remember to remain humble, recognizing that all we have and all we are by God's grace alone. So the Apostle James rightly admonishes us, but he giveth more grace to the humble. He resisted the proud. The Apostle James rightly admonishes nga ito nga, as we walk in humility, we guard ourselves against the same deadly pride that led to Lucifer's fall. So, ang contemporary application ng lesson na ito could be the way we handle success in our careers or personal lives. Often brings recognitions and authority, just as Lucifer was highly favored in heaven. So, however, we must remember that our achievements are a result of God's favor upon our lives. We should use our success to glorify God, not to elevate ourselves. This understanding helps us maintain a balanced perspective and guard us against the devastating effects of pride. The beauty and fall of Satan. So makikita po natin dyan, is full of wisdom, perfect in beauty. He has the precious stones, and cherub. Ito yung kanina nating pinag-uusapan. Lucifer, stationed in Eden, the garden of God, was covered with all manner of precious stones, symbolic of his splendor and privileged position, yet pride led him to the downfall. Kanina nga po natin pinag-usapan. So meron po rito cross-reference po natin na kaya nga po pagdating sa mga leadership, kailangan po huwag muna yung mga bago. Kasi po, ang danger po nito ay it will be the condemnation of the devil. So Lucifer was a model of perfection, embodying wisdom and beauty, residing in the Edenic garden of God. Yet, his magnificent splendor became his downfall. He was deceived by his own beauty and brightness. Nabulag siya ng kanyang sariling liwanag. Marami po sa atin, kahit sa atin mismo, minsan, kung marami kang kita, minsan nagugulag tayo doon. Diba? Marami tayong ipon, marami tayong properties, minsan yun ang nagdadala sa atin para hindi natin makita na magiging, yun na yung ating maging pasihan sa success. So dito sa Ezekiel account of Lucifer fall serves as a potent reminder that wisdom and beauty or any giftedness are God-given. When we forget this truth, pride can subtly creep in, leading to us to attribute our achievements to our strength, thereby ignoring God's hand in it. So as a believer, we are called to guard against such pride. We should continuously acknowledge God as the source of all our ability and achievements, using them to glorify and serve the others. So dito po sa Proverbs chapter 16 verse 18, pride goeth before destruction and a haughty spirit before a fall. In the broader picture of our spiritual journey, mga kapatid, understanding the original state of fall of Satan prepare us to be better comprehend his tactics and destructive intention he harbors for humanity. We begin to recognize the ruinous path that pride and self-exaltation can lead us down. So, knowing this, we can counteract such tendencies by embracing humility and acknowledging our dependence on God in all things.
Next. Ang ating panghuling pag-uusapan, Satan's purpose. Makikita po natin dyan, kanina sinabi po natin, he is known to be the destroyer, to steal and kill and to destroy. So this thief or Satan stand in stark contrast to Christ, the Good Shepherd. Ang ating Panginoon, He give life in abundance. So, dito sa 1 Peter chapter 5 verse 8, meron po ditong warning. It reinforced the depiction of Satan by advising believers to be vigilant and alert. As the devil, sabi nga niya, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, a roaring lion, walking about seeking whom he may devour. So, nandyan lang sa tabi-tabi natin. Anytime, anywhere, nandyan po siya. Satan, the adversary, seeks to steal our joy, kill our hope, and destroy our faith. Ilang beses na po nangyari sa atin yan. Lagi na lang, everyday na lang, lagi na lang na in a such a moment, isang ganun lang, nawala kaagad yung ating dependency to God. So his tactics and our deception and temptations, it aim at drawing us away from the truth of God's word and the abundant life Christ offers. He strives to rob us our peace, to kill our spiritual vitality, and to destroy our relationship with God and of course with others. So in the context of this, recognizing Satan's destructive intent as a believers, mga kapatid, we are called to remain vigilant and firmly rooted in our faith. We are encouraged to hold steadfast to the truth of God's word, Amen. using it as a shield against Satan's attack. In the face of Satan's attempts to steal, kill, and destroy, we can find solace in the assurance of Christ's victory over sin and His death in the cross. So dito nga sinabi sa Romans, nay, in all these things, we are more than conqueror through Him that loved us. Diba? So, in the context of our spiritual journey, mga kapatid, understanding Satan's purpose empowers us to live alert and discerning lives. We are better equipped to recognize and resist his deceptive tactics, ensuring that we continue to grow our faith and experience the fullness of life that is found in Christ alone. Ano ang ating pag-aralan ngayon? Who is ours? Who is Satan in our life, family, work, and spiritual life? Ayan. Accuser. Amen. Accuser, sino po pa? May story lang ako. May isang pastor, he is invited to preach sa ibang church. And this pastor, siya yung pinaka-humble na pastor sa lahat ng mga pastor. So, nung tumayo siya, he awarded as the most Humble. humble at sinuotan siya ng Garland. garland. Now, the next Sunday, pagdating niya sa church, suot-suot niya yung Garland. garland niya. So, anong makikita natin doon? Ano nakita natin doon? Right. Right? Kasi kinuha na yun yung honor. Yeah, i-recognize yung sarili na niya. So, isa sa mga napag-aralan mo yun yung pride na pag mayroon yun, it will take us into down. So, beware yung pride. Yung pride na yun. Kasi sometimes, lalo na pag marami na tayo, sabi nga ni Pastor, natatakpan na yung spiritual side natin. At doon papasok yung pride. At doon magsisimula yung downfall natin. So, be sure mga kapatid na huwag natin lulunukin yung pride na yun. Ngum no fried chicken. Lunukin natin. Ngum no fried chicken, lunukin natin. Back to I just want to give emphasis with this because this is very important, especially these last days.
in Ezekiel chapter 28. Let's go back to that because that is very important. Isupay. The word nga isupay. Let us try to study this one. Yeah. Ezekiel verse 11 to 18. Tingnan natin yan. Tingnan natin, makita natin kung ano yung sarili natin, ano yung concern natin sa buhay, ano yung priorities natin. Dito natin makikita yan. Let me explain that. May ano pa tayo, Pastor? May 5 minutes pa. Ano? 10 minutes. 10 minutes. Okay. May 10 minutes. So, unti-unti natin to. Okay. Nandun na. The word of the Lord came to me. Sino yan? Yung who's referring the word of the Lord came to me. Who is that me? That. It is Ezekiel. Okay. Son of man, lament for the king of Tyre and say to him. The king of Tyre, it is the metaphor of Lucifer. Dahil yung king of Tyre naging proud siya. So, dahil naging proud siya ay yung metaphor person in the person of Lucifer. Ngayon, sino itong si Lucifer? And say to him, this is what the Lord God says, you were the seal of perfection. The seal of perfection referring to Lucifer. Full of wisdom, referring to Lucifer. Unperfect in beauty, Lucifer. The literal meaning of Lucifer is beautiful. Who is beautiful now? Tingnan nyo yan. The literal meaning of Satan is... Who is the literal meaning? What is the literal meaning of Satan? Ay, kanina lang yan. Nakalimutan nyo na. Accuser. What is the literal meaning of Lucifer? Beautiful. Okay. Now, let us go there. How he become beautiful? Because you were in Eden, the garden of God. What is in there in Toronto, Ontario? Let us, ano na natin? Wag na yung Garden of Eden. Wala na yun eh. Punta na tayo dito sa Toronto. Dahil nandito tayo. Ano nandito? Every kind of job. What is in the job? Precious stone, sing-sing, kwentas. Lahat na ibigay na sa kanya. O, tingnan nyo. Carnelians, topaz, and diamond. All of this, beryl, onyx, and jasper, sapphire, turquoise, and emerald, napasa kanya lahat. O, tingnan natin. Dahil napasa kanya lahat, anong makikita mo? Of course, maganda. Okay. And then, your mountains and settings were crafted in gold. Oh, tingnan mo. Naku, Sister Milda, may gold ka. Sino may mga gold dito? Yan. Yan siya, si Lucifer. They were prepared on the day were created. Yun pala, yung mga kayamanan na yan, lahat ng ikagaganda ng tao, were prepared. Already prepared. And created. They were prepared on the day you were created. Na italaga na pala yun na gamitin ni Lucifer. Okay. You were an anointed guardian. Cherub. What is cherub? The cherub, they are the musicians headed by Eli. Cherub, they are the musicians. That's why to be musician is very dangerous. Dahil dyan mag-umpisa yung pride. Dahil kapag wala na tayong musician, the worship will become dull and dry. Can you get that? Yan si Lucifer. He is the director of music up in heaven. You were in the holy mountains of God. You walk among the fairy stones. Naku, napakaganda. Kumikinang ang nilala niya. From the day you were created, you were blameless. That is Lucifer.
blameless in your ways until wickedness was found in you. Isupay, yatan. At isopay na dyan. What the wickedness found in him? Because of all the kayamanan that he has. The beauties that he has. Splendor. The splendor, the power, and everything that was given to him by God, the spirit of pride came to his heart, and then he found to be guilty of being proud. Kaya tayo mag-ingat. Hindi masama yung magiging mayaman, mga minamahal. Because all the blessings, mark this, all the blessings was given and promised for the people of God. Can you get that? Lahat ng pagpapala, lahat ng naminsyon doon na kayamanan, hindi kayabangan, ay para sa atin. Mark that. That's why there is a promise of God. Seek first the kingdom of God, and all these blessings shall be added unto you. But one thing for us to be careful is our spirit. Baka tayo ay magiging proud. Magiging mapagmataas. Kaya yung mapagmataas na salita, yun ang umpisa ng lahat ng kasalanan. Am I right, Pastor? Hallelujah. Praise the Lord. Klarong-klaro po. Salamat po, Pastor, kasi siguro po dinaanan yan, lugar na yan. So, to get back to the discussion, so who is Satan in our life, family, work, and spiritual life? Nandyan po yung hatred. Nandyan yung anger. Nandyan yung envy. Of course, nasabi kanina, fried chicken. Etc., etc., etc. So, everything that is bad is come from Satan. One word, pride. The pride, yes. Number 1. So, how we were manipulated by this? So, Ayan. maraming paraan yan. Na-explain na po ni Pastor kanina, because of the abundance, because of the opportunities, because of marami kang trabaho, marami kang pera, sometimes mabubulag ka doon. That is how we were manipulated. Mabubulag na mapapagod. Kaya ayaw na mag-Sunday. So how can we defend ourselves? So our primary defense against Satan's deceits is God's love and forgiveness. By imitating Christ's kindness and forgiveness, we guard our hearts against bitterness and resentment that Satan's tools use to create division. Sinabi nga rito sa Ephesians chapter 4 verse 32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Prayer. Importante po yan. Importante. So, sabi po rito, submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, yes, sinners, and purify your hearts. Be ye double-minded. So dito, may we have this reminder, mga kapatid. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the rulers of the darkness of this age, against the spiritual hosts of wickedness, and in the heavenly places. So, nandyan po. Kaya nga po, ang pinag-aralan natin kanina, be sober, be vigilant, dahil the roaring lion is just nandyan lang sa tabi-tabi po natin. So, salamat sa Panginoon. Tayo po ay magtatapos at tayo po ay manalangin. Eksakto 3:30. Aral tungkol sa aming kalaban, Panginoon. We must know Him so that we can fight or we can rule or to the least to say, Panginoon, and we can overcome these devil tactics. We ask you, Lord, increase our faith,
Kung kami po, Panginoon, nagmamanapis na dahil sa mga kalayawan, na binigay niyo po sa amin, remind us, O Lord. Amen. I-remind mo Yes, po Lord. kami na ito po lahat na ito ay temporary, hindi po ito magbibigay sa amin ng peace, hindi po magbibigay sa amin ng kaligayahan, hindi po ito magbibigay sa amin ng achievements, kundi ikaw, Panginoon, ikaw ang aming bibigyan, Panginoon, ng paglilingkod. Ikaw po bibigyan namin, Lord, ng adoration. Ikaw po, Panginoon, ang aming bigyan ng highest form of worship, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw na ito, sa aming natutunan. Salamat po, and we keep in our hearts and our minds na dadalhin po namin ito sa aming buhay bilang isang anak mo. In Jesus' name. Amen. 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 Okay, thank you, Pastor. Thank you so much. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Maganda yung presentation po ni Pastor. At nakakatulong talaga itong screen na ganito. So, I do believe that we learn something from that.